JD. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Bart. Taong 1990. Basilan. Hindi ka uuwi sa tahanang ito hanggat hindi mo natatagpuan ang iyong sarili. Puro ka nalang bisyo. Subukan mong maglakbay. Baka sakaling mahanap mo ang kahulugan ng buhay. Tulala si Bart habang inaalala ang sinabi ng ama. Aminadong basagolero at pagtungga ng alak ang inaatupag. Magsasaka ang ama sa araw at sa gabi ay kumakayod sa taniman para lang may maihain sa hapag. Siya pa naman ang panganay sa magkakapatid pero malayong malayo ang pag-iisip sa responsibilidad. 20 taon na, subalit bata pa ako mag-isip. Yung bang nangingibabaw sa utak ang pagiging malaya sa lahat ng bagay. Ito ang tipo na uuwi sa tahanan para kumain. Walang pakialam sa magiging reaksyon ng magulang. Isang araw, kinaladkad ni Tatay Paking mula sa inuman. Ubus na ang pasensya ng ama kaya nagawang pagbuhatan ng kamay. Malakas sa sampal ang pumukaw sa atensyon. Pinalaya siya kaya sumama sa barkada. At ito ngayon, sinusubukang magbagong buhay. Namasukan bilang kargador. Hindi bigas ang pinapasan kundi materyales ng bahay. Sumasama sa biyahe lulan ng naglalakiyang truck. Nagtsatsaga para makaipon at makabalik sa poder ng ama. Kaso nga lang kinakabahan ng binata sa trabahong ito. Sa umaga simpleng kargador pero sa gabi, iligal ang tinatrabaho. Buwis buhay, lalo na kung mapapadaan sa checkpoint. Mabusisi ang pagsusuri ng otoridad pero palaging nakakalusot. Kinausap ang driver na si Mang Ruel, kaso ayon dito wala nang atrasan. Lumalambot din sa tuwing makakatanggap ng malaking halaga. Hindi naman pinagbabawal na gamot o droga ang nilalakad, kundi mga taklobo. Uri ng yamang dagat na hindi kinikilalang legal ng bansa. Ayon na rin sa sangay ng gobyerno. Pinagbabawal ang panguhuli, pagbebenta o kahit aksidente na nakuha sa karagatan. Sa kabila ng pagiging ilegal, may mga tao pa rin na kumakain ito, lalo na ang mahilig sa exotic foods. Madalas suki ang taga-ibang bansa, mga banyaga na nagbubuwis ng buhay sa pamamangka makabili lang ng taklobo. Sa loob ng isang linggo, makakabenta ng 6 hanggang 10 peraso. Bawat isa ay nagkakalaga ng ilang libo, depende sa bigat. Sa gabing ito, buhangin ang karga ng sasakyan. Sako-sako pero sa ilalim nakatago ang iilang peraso ng taklobo. Kampante ang mga kasama pero si Bart, dinig na dinig ang kabog ng puso. Lalong-lalo na nang masipat sa unahan ang mga otoridad na nagsasagawa ng checkpoint. Puwisit talaga itong mga to. Oras na ng gabi, gumagawa pa ng checkpoint. Hindi ba natutulog yung mga pulis na yan? Kalmahan nyo lang mga bata . Magtulog-tulugan kayo para maiwasan ang pagdulas ng dila. Lalo ka na Bart! Kamunti ka na tayo nung nakaraan. Wika ni Mang Ruel. Nang tumapat ang sasakyan sa mga otoridad, madali ang pagsusuri ang isinagawa. Sandali pang nakipag-usap si Mang Ruel sa pulis na lumapit. Maya-maya pa pinadaanan din. Nakainga ng lumagpas. Pumarada sa tabing dagat. Nakaabang sa baybayin sina Bart at Jim. Habang si Mang Ruel ang naiwan sa kotse para magbantay. Panay tawag ito. Tinatanong kung nariyan na ba ang katransaksyon, kaso oras ang binilang bago dumating. Thai National ang katagpo
na nakatikim ng sermon mula kay Mang Ruel. Hindi maintindihan ng salita kaya rekta sa bayaran matapos matanggap ang produkto. Mabilisang nilisan ng lugar pero may nakapansin. "Manong, parang hindi maganda yung reaksyon ng tao na yun ah. Baka magka-problema tayo." Wika ni Jim. Subukan lang niya. Ipapakain ko siya sa Taclobo. Tinawaran na nga ang presyo eh. Ang tagal pa dumating. Hindi na rin natin kikitain yun kaya huwag kayo mag-alala. Pakisabi sa amo niya, sawas di ka ba yun? Sawas di ka, oo yun. Ewan, basta salamat. Wika ni Mang Ruel. Natawa ang lahat. Pagkatapos ng transaksyon, dumiretso sa supplier para magbayad. Ang natirang pera ang pinaghati-hatian pero syempre, mas malaki ang parte ni Mang Ruel. Ganun pa man, malaki pa rin ang kinita nila Bart at Jim. Papunta na sana sa inuupahang bahay nang tumawag muli si Mang Ruel. Ang inakalang tapos sa transaksyon ay hindi pa pala. Nagpunta sa tagong tagpuan, puno ng Taclobo ang bangka. Nagulat si Bart nang sumakay sina Mang Ruel at Jim. Walang nagawa kung hindi sumalang pagkatapos abutan ng sagwan. Naiisip pa lamang na 2 araw sa laot pasukuna ang binata. Patungo sila ngayon ng Basilan para iatid ang mga Taclobo sa nag-aantay na suki. Siya at si Jim ang sumasagwan habang komportableng umiidlip si Mang Ruel. Jim, sigurado ko ba sa Basilan tayo pupunta? Napakalayo nun tapos bangka lang yung gamit natin. Wika ni Bart. Kaya nga bilisan mong sumagwan para makarating tayo na mas maaga pa sa 2 araw. Ipagdasal mo na lang din na hindi lalakas ang hampas ng alon. Kundi sabay-sabay tayong tataob sa bangkang to. Hindi pa tayo nangangalahati susuko ka na ba? Akala ko naman kasi kagaya ng dati. Hindi naman sinabi na tatawid tayo ng dagat bangka pa yung gamit. Himatayin tayo kakasagwan nito Kaysa magreklamo ka, ipunin mo yung lakas mo para sa mga susunod na oras. Sumagwan ka lang. Napabuntong hininga si Bart. Walang nagawa kung hindi sumagwan ng sumagwan. Habang nasa laot napako ang pansin ng binata sa mga Taclobo, sinamantala ang pagkakataon na pagmasdan. Nasa unahan si Jim. Buhos sa pagsasagwan ang atensyon. Nasa gitna nila si Mang Ruel na humihilik kakatulog. Nasa hulihan siya, kahit halukayin ang Taclobo hindi mapapansin. Isang kamay ang sumasagwan habang inaabot ng isang kamay ang Taclobo. Matigas na parang bato pero kuryoso si Bart sa laman nito. Sa ilang taon sa ganitong trabaho, hindi pa nakita ang nilalaman ng malahiganteng bato. Narinig lang kay Jim na masarap at malaki ang loob. Inusisa ang Taclobo na nakalagay sa tabi. Ikinagulat ang kusang pagbukas. Tinignan sina Jim at Mang Ruel. Hindi siya napansin. Pagsilip sa loob ng Taclobo, walang nakitang laman. Ang naroon lang ay maliit na bato. Sobrang kinis at inakalang perlas. Dali-dali itong binulsa. Sa 2 araw na palutang-lutang sa laot, narating din ang baybayin ng Basilan. 10 oras ng gabi, kaya walang katao-tao sa paligid. Maya-maya pa dumating ang isa pang bangka. Teka, parang mali yata ang bayad Huwag mo akong niloloko Maayos ang usapan natin sa telepono. Kahit hindi ko to bilangin, alam kong kulang. Wika ni Mang Ruel na isinalin na lamang ang salita sa Tagalog upang ating maintindihan. Hindi sumagot ang lalaki. Humugot ng baril sabay tutok. Hindi sila nakapalag. Hinatid na lamang ng tanaw ang papalayong bangka. Nag-aalala dahil hindi pwedeng humarap sa supplier na kulang ang pera. Naharap na sila noon. Hindi lang sermon ang inabot kung hindi pambubugbog.
Nabahala si Mang Ruel. Hindi rin makauwi dahil sa paglipas ng sandali. Humagupit ang bagyo. Mabuti na lamang may kakilala sa lugar, pansamantalang nanuluyan. Hindi mapakali si Bart sa may-ari ng tahanan. Panay ito titig sa kanya. Tinging makahulugan na parabang may tinatago siyang hindi niya rin alam kung ano. Habang tulog ang lahat, nakadungaw sa bintana, nagmamasid sa takbo ng panahon. Maya-maya pa ginulat sa biglang paglapit ng matanda. Iho, wag mo namang ipahalata na natatakot ka. Buhay pa ako. Hindi multo, kaya wala kang dapat ikatakot. Kung itatanong mo ang panay kong pagtitig sa'yo, natutuwa lang ako na makalipas ang maraming taon, may nakasalamuha ko uling nagmumutya. Alam mo bang bihira lang makakuha ng mutya, nakalikasan mismo ang nagbigay. Naguguluhang nakatitig ang binata, hindi malaman kung ano ang isasagot. Nagpatuloy sa pagsasalita si Mang Omar. Tinuro ang bulsa ng binata. Kinabahan si Bart dahil kung tutusin, palihim niya itong hinugot sa taklobo na sanay ibibenta. Natatakot na baka mabuking. Subalit nakahinga ng iba ang pinaywatig. Mutya ito. Ang kailangan na lang ay buhayin at maging isa sa lakas nyo. Pwede kitang turuan para maging ganap kang magmumutya. Iyon kung handa kang harapin ang mas malaking responsibilidad. Napakamot sa ulo si Bart. Sa isip ng binata, pinalayas nga siya sa kanila dahil walang silbi. Ngayon maririnig na may nakaabang na responsibilidad. Manong, gabi na para magbiro ah. Kung gusto nyo, sa inyo na lang ho yan. Hindi ko pwedeng angkinin ang gamit na sayo pinagkaloob. Iho, sa itsura mo palang parang pinalayas ka na sa inyo. Gusto mo bang patunayan ang iyong sarili? Ito ang tamang pagkakataon. Gulatin mo sila. Ipakita mong iba ka. Napaisip si Bart. Nagtanong matapos matimbang ang sitwasyon. Ano po ba ang mangyayari kung magpapaturo ko sa inyo? Ano po bang tawag dito? Mutya. O ano yun? Isa itong gamit na may pambihirang kakayahan. Lalabanan ng banta ng aswang. Mga elemento. Minsan pa, nagtataboy ng kamalasan sa buhay. Nagpapasok ng kasaganahan. Pagkakalooban ng kakayahan ang magtatangan. Kung handa ka nang tanggapin ang alok ng lihim na karunungan, maiintindihan mo ang iba pang detalye. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sasabihin kay Ruel at sa kasama mo na ninakaw mo ito doon sa karga. Sa katunayan, hindi ito'y maituturing na nakaw eh. Ito ay pinagkalob sa'yo. Ano? Handa ka bang matuto? Sa kabila ng pagdadalawang isip, tumango siya. Kinabukasan maayos ang takbo ng panahon. Naganda si Mang Ruel at Jim para sa pag-uwi. Nagpaalam si Bart na hindi sasama. Tutol si Jim dahil ayaw rin siyang iwan pero hindi nakapalag sa tugon ni Mang Ruel. Hayaan mo na. Hayaan mo siya sa gusto niyang gawin. Halika na, Jim! Hoy, nababaliw ka na ba? Bakit ka magpapaiwan? May kaanak ka ba dito? Anong sasabihin ko sa tatay mo pag nagkita kami? Lokong toli ka na. Hayaan mo na kasi, Jim. Baka gusto mo pati ikaw iwan ko dito. Walang nagawa si Jim, kundi sumunod kay Mang Ruel. Buntong hiningang hinatid ng tanaw. Sa totoo lang, may parte sa binata na gustong sumama pabalik ng tawi-tawi. Pero nangibabaw ang parte na mapatunayan ang kanyang sarili. O tama na yan. Tama na ang pagtitig sa karagatan. Oras na para simula ng pag-aaral. Libreta ang unang binigay. Unang tingin pa lang sumakit ang ulo sa mga letra at simbolo.
Hirap magbasa dahil ngayon palang nakakita ng ganitong babasahin. Hindi siya tinuruan. Hinayaang madiskubre ang tamang pagbigkas ng bawat salita. Ito ang sinikap malampasan sa mga sumunod na araw. Linggo ang lumipas bago unti-unting nakausad sa pahina. Nang sumapit ang oras na papakinggan ni Mang Omar, nagulat nang malaman na tama ang pagbabasa. Pinuri dahil mabilis ang pagkatuto. Sunod na inaral ay ang pagpapagana ng orasyon at kung saan gagamitin. Sa puntong ito, mabilis na lampasan ang pagsubok. Tila ba nakikiayon sa kanya ang bawat sandali. Kahit si Mang Omar hindi makapaniwala. Pagbasa ng libreta, pagsaulo ng dasal, pagpapagana ng orasyon, lahat kinabisado at mahusay na nagawa sa maiksing panahon. Aba, ang huli kong mag-aaral, taon ang binilang bago nakabisado ang lahat ng aspeto. Pero ikaw madali lang para sa'yo. Hindi pa umabot ng buwan pero alam mo na ang lahat. Pinanganak ka yatang nakatadhana na maging magbumutya Isa na lang ang haharapin natin. Kapag nalampasan mo ang yugtong ito, ganap ka na. Teka lang po Manong, kinakabahan ako sa sinasabi niyo Ano po ba yung huling yugto? Ang pagkakaisa mo at ng mutya. Bibigyan kita ng pribadong oras para kausapin ang mutya. Nakapaloob dito ang dasal na magpapabuhay ng mutya. Mahalaga ang pakikipag-ugnayan sa gamit. Bukas sa ulit tayo mag-usap. Binuklat ang libreta. Bumungad ang dasal para sa pagsasabuhay ng mutya. Walang pagdadalawang isip. Ginawa kagad. Pagkatapos ng orasyon, sinunod ang taimtim na pagdarasal. Hiniling sa mutya ang pakikiisa sa kanya at tuluyan siyang patunayan sa ama na siya ay nagbagong buhay. Natuwa ang binata nang uminit ang mutya. Para bang tumugon ito sa kanyang kahilingan, maayos na tinalian at ginawa ng palawit na kwintas. Madaling araw pa lang naalimpungatan si Bart sa bigat ng presensya sa paligid. Pagkasilip niya sa bintana, bumungad ang mukha ng aswang. Kusang kumilos ang katawan, humugot ng itak at kagad lumabas. Kagad siyang sinugod ng nilalang. Mabilis ang galaw subalit nagagawang sabayan. Naging maingat dahil kung saan-saan tumatalsik ang laway. Idagdag pa ang makuko na dinaig ang talim ng itak. Nabutas ang gomang banga ng tamaan. Maging ang damit ni Bart nadaplisan matapos mapunit. Nang mahiwalay sandali, naalala ang orasyon. Kinondisyon ng sarili bago sinimulan ang pagbigkas. Habang umuusal, dahan-dahang tumama ang bisa sa aswang. Nagwala ito. Hindi pinag-iisipan ang pagsugod. Maya-maya ay nanghina. Nakabuelo si Bart. Walang pagdadalawang isip na tinaga. Bumagsak ito sa harapan. Mahusay ka, Bart. Ganap ka ng magbumutya. Tignan mo nga naman, parang kailan lang nagbabasa ka pa ng libreta. Ngayon nakapuksa ka na. Hindi ako nakialam dahil gusto ko malaman kung ano ang gagawin mo. Hindi mo ko binago, iho. Nariyan lang po pala kayo, Manong. Makukulong ho ba ako? Pinatay ko yung aswang. Nakarinig ka na ba sa balita na may inaresto dahil nakapatay ng aswang? Hindi nga naniniwala mga pulis sa ganitong nilalang Sige na, buhatin mo ang katawan patungo sa likod. Kailangan sirain ang katawan niyan bago pa bumalik sa buhay. Hindi pa masasabing patay ang aswang, kaya may posibilidad na mabuhay yan. Sige na, bilisan mo. Kagad sinunod ni Bart ang utos. Matapos orasyonan ng bangkay, sinimulan ang pagsusunog. Habang nakatitig sa apoy, halo-halong emosyon ang naramdaman ng binata. Kagad siyang dinaluhan ni Mang Omar.
Ganyan din ang naramdaman ko nung unang pasok sa larangan. Hindi madaling makibagay lalo na sa mundo ng lihim na karunungan. Pero sa oras na masanay ka, magiging madali na ang lahat. Huwag kang mag-alala. Nandito lang ako. Gagabayan kita. Salamat o. Kung hindi lang ako tinakwil ng ama ko, hindi ako papasok sa ganito. Kayo na rin po nagsabi na magkakaroon ako ng halaga dito, di ba? Gagawin ko po kung ano man yan. Mapatunayan lang ang sarili ko. Pagbutihin mo lang. Darating ang araw makikita ng ama mo ang halaga na meron ka. O siya, umuwi na tayo. Pagkatapos ng unang laban, nasundan ito. Hindi inasahan ni Bart na lapitin ng aswang ang tahanan ni Mang Omar. Takip-silim pa lang ay may nagpaparamdam na. Ang ipinagtataka ng binata, masyadong kalmado ang matanda. Ni wala man lang pangamba kahit alam na may halimaw sa paligid. Naisip din ni Bart na kampante ito dahil may karunungan. Subalit kahit sa ganitong pagkakataon, makakaramdam pa rin ang sinuman. Hindi lang yun, pagsapit ng gabi may dadapo sa bubong. Kung minsan pa matatanggal ang pawid, sa tuwing susuriin ay walang maaabutan. Kinabahan ng magpaalam si Mang Omar, mag-isang iniwan sa bahay ng ilang gabi. Sa puntong ito, lumala ang pagpaparamdam ng nilalang. Pagkatapos ng hapunan nagsara ng mga bintana, inayos ang pagsarado dahil natatanaw sa kadiliman ang figura ng aswang. Kanina pa umaaligid. Inaantay lang din ni Bart kung kailan aatake. Maya-maya pa nayanig ang tahanan matapos ilang ulit na mabunggo. Hindi nagtagal may biglang humugot mula sa bintana, kinaladkad palabas. Naguumapaw ang bisa ng mutya. Labis ang pag-init matapos maramdaman ang presensya ng kalaban. Alisto sa pag-uusal ng orasyon. Inilapat sa sandata sabay sugod. Binilisan ng galaw. Hindi nakapalag ang halimaw. Paulit-ulit na dumaplis ang patalim hanggang sa kusa itong umatras. Hinabol. Sa pagkakataong ito, direktang tumagos ang itak sa katawan ng kalaban. Nang isa ito, hindi nagtagal tuluyang nalagutan ng hininga. Inantay kung kailan lalapit ang nakaabang sa tabi. Pero kusa na rin itong lumayo. Sa isip ni Bart, naunawaan ng mga ito ang sinapit ng kasama. Binalik ang atensyon sa bangkay. Sinunog at nilibing ang labi. Mataas ang sikat ng araw pagbalik ni Mang Omar. Pinaliwanag ng binata ang kaganapan. Natuwa naman ang matanda sa kanyang pagkukusa. Pinuri siya pero sa kabilang banda, may katanungan sa isipan. Mang Omar, huwag niyo po sanang mamasamay ng itatanong ko. Sa pagkakaunawa ko sa sitwasyon, parang kayo pa ang nagtawag sa mga aswang na yun para sagurin ako. Tapos nagkataon lang po ba na sumakto sa pagalis nyo? Pasensya na pero hindi ko maiwasang mag-isip eh. Matalino ka talagang bata ka, no? Napapansin mo ang bawat detalye. Tama ka. Nagtawag ako ng aswang para subukan ang kakayahan mo. Pero wag mong isipin na balak kitang ipapatay. Binalaan ko sila. Takutin ka lang. Sugurin ng kaunti. Walang sakitan. Napaiwas ng tingin ng binata. Natahimik na lamang. Hindi malaman ang isasagot. Gayunpaman hindi nagdamdam. Sapat na sa binata ang malinawan. Magmula naman sa araw na yun, hindi na naglihim si Mang Omar. Pagkatapos masubok ang pisikal na lakas at kakayahan sa paggamit ng mutya sa oras ng labanan, sinama siya ni Mang Omar sa pagbisita sa kapwa antingero. Dito nakilala ng binata ang iba pang alagad ng lihim na karunungan. Kung minsan, iniiwanan siya. Nakikisa rin sa operasyon ng pagtugis. Sa sunod-sunod na pagsabak,
Unti-unting napaglinang ang kakayahan. Nadagdagan ng kaalaman. Dakong hapon nang muli siyang isama sa panunugis. Sinadyang hanapin sa terik na araw ang aswang dahil nakikipaghalubilo ito sa mga tao. Mailap sa gabi, kaya hinanap sa oras na hindi nito inasahan. Sa inuman na aktwa ng aswang, ang problema hindi ito basta malalapitan dahil biglang naglalaho lalo na kapag naramdaman na may antingero o manunugis sa malapit. Nakaisip ng ideya si Bart. Nang pumayag ang mga kasama, hinayaan siyang gawin ang binabalak. Matapos taasan ang bakod ng sabulag, lumapit sa grupo na manginginom. Katulad ng inasahan, kusa siyang tinawag ng mga ito. Psst, bata, halika tumaki ka rito. Makisalo ka sa amin. Wala na ring ibang upuan kaya sumabay ka na. Ano pangalan mo? Bago ka lang dito ano? Oo, bago lang ako sa lugar. Barto ang pangalan ko. Ayos lang ba na makinom ako sa inyo? Medyo nauuwaw na kasi ako eh. Walang problema. Manginginom tayong lahat kaya tagay na. Boyet nga pala tapos itong kasama ko si Dindo. Naging maayos ang takbo ng kaganapan subalit maingat si Bart. Kanina pa nagbigay ng senyales ang mutya. Kumpirmadong mga aswang ang kasama. Ganun pa man hindi muna kumilos. Layong makuha ang loob ng mga ito. Tagay, kwentuhan, usapan, tawanan. Ito ang takbo ng pangyayari sa hapon hanggang sa sumapit ang gabi. Sa puntong ito naman, nagmamadali sa pagpaalam ang dalawa. Kahit pasuray-suray ang lakad, mabilis pa rin ang kilos. Nahuli si Bart. Pagtingin sa dinaanan, wala na ang mga ito. Nakita mo na, kaya mahirap pabulin ng mga yon dahil kahit lasing napakalakas ng kapangyarihan. Naglaho ka agad oh. Mabuti ang ginawa mo, Bart. Ipagpatuloy mo ang pakikipagkaibigan sa kanila. Kunin mo yung loob. Kapag nangyari, saka tayo susugod. Wika ni Ray. Pwede bang malaman ang dahilan kung bakit natin tinutugi si Boyet at Dindo? Hindi pa malinaw sa akin eh. May kinikilala kaming pinuno sa sama namin at ang dalawang yon ang pumatay. Hindi lang sila, pati na ang kinikilalang pinuno ng angkan. Sinadyang pagpatay kay pinuno, kaya igaganti natin siya. Mag-aral ka ni Mang Omar kaya sumapi ka na rin ng samahan. Halika na sa tinutuloyan natin, magpahinga muna tayo. Bukas, kailangan mong kitain ang mga yon. Kinabukasan hindi bumalik ng tindahan sina Boyet at Dindo. Maghapon nag-antay si Bart. Bigong binaybay ang daan pero nabuhayan ng loob matapos makasalubong ang mga ito. Si Boyet ang unang lumapit. Nakipagyakapan sa kanya. Sumama siya ng mag-aya. Hindi may tago ang takot ng mapagtanto ang kinalalagyang bodega. Maliit lang ito, pero umalingasaw ang matinding amoy. Puno ng dugo ang sahig. May tuyo at may sariwa pa. May naglalakihang galon ng dugo, balde at batya, at may tira-tirang labi ng hayop at tao. Pigil hininga habang nakikipagsabayan sa mga ito. Sigurado ka bang mapagkakatiwalaan ang binatang to? Bago lang sa lugar at saka wala tayong alam sa pagkatao. Baka mamaya kalaban pa. Wika ni Dindo. Harap-harapan ang pagsasalita. Ano ka ba, Dindo? Nakita mo naman na inosente ang binatang to. Pag-iisipan mo pa ng masama. Awat ka na sa pagiging sigurista mo. Bart, pasensya na kung sa ganitong paraan mo kami nakilala. Kaibigan ka namin. Kapag magkakaibigan, walang tinatago sa isa't isa, hindi ba? Tignan mo ang mga mata ko. Lumapit ng bagya si Bart. Tinitigan ang mata ni Boyet. Kinilabutan.
nang makitang baliktad ang refleksyon. Hindi nakakapagtaka pero nakaramdam pa rin ng kilabot. Umaktong takot para lang kapani-paniwala. Kumaripas ng takbo pero humarang si Dindo. Dito siya mas nag-ingat dahil iba ang ugali kumpara kay Boyet. Aswang kayo. Pakawalan niyo ako. Tulong. Tulong, may aswang dito! Kahit kapusan ka pa ng hininga kakasigaw, walang makakarinig sa'yo, Bart. Wala kang dapat ipag-alala, hindi ka namin sasaktan. Gusto ko lang ipakilala sa inyo kung sino talaga kami. Pero bakit bulgaran ang pagpapakilala nyo? Hindi ba dapat lihim yan? Mangmang kasi yan ah. Akala mo kung sino magaling basta na lamang nagpapakilala. Tama ka pero magkaibigan naman tayo, di ba? Kapag magkakaibigan, dapat kilala ang pagkatao. Ikaw ba? Anong kwento ng buhay mo? Paano ka napadpad sa lugar na to? Sa tawi-tawi talaga ako pero pinalayas ng ama. Puro pag-iinom ang inaatupag ko kaya yun. Sumama ako rito sa kaibigan ko pero naiwan ng bangka kaya palaboy-laboy na lang. Pareho pala tayo ng karanasan eh. Kami rin eh. Tinakwil kami ng pamilya namin kaya ito. Palaboy-laboy na lang din. Kaya naman pala magaan ang loob ko sa'yo eh. Parehas tayo ng kapalaran. Magkaibigan na tayo ha. Nakangiting inilahad ni Boyet ang kamay. Tinanggap ito ni Bart. Nang maramdaman na walang masamang intensyon, saka lang nakahinga. Subalit hindi magawang magpakampante dahil iba ang tingin ni Dindo. Panay pigil sa pagbaliktad ng sikmura. Sa harapan mismo pinakita ni Boyet kung paano sila kumain bilang aswang. Inihain ang buto-buto, nginat-ngat ang tirang laman, at ang pinaka nakakadiri, nang kainin ang parte ng tao. Nang makalabas ng bodega saka lang nakahinga ng husto si Bart. May bahagi sa kanya na nagsisisi kung bakit naisip ang ganitong plano. Nang sumunod na araw hinigpitan ng mga kasama ng pagbabantay. Sa nakalipas na tagpo, hirap pa ring mahuli sina Dindo at Boyet. Parang mga bula. Pagtalikod ni Bart sabay ring maglalaho. Balik inuman ang mga ito. Ilang kahon ng alak na ang naubos pagdating ni Bart. Sa dami hindi pa tinamaan. Hilaw na karne na pinatong lang sandali sa apoy ang pulutan. Kumakain pa rin naman sila ng luto pero pili. Buwis buhay dahil iisang baso ang ginagamit. Sa bawat laway na dumidikit, posibleng nagkakarga ng sumpa para mayanggaw. Nang maisip na unawaan ang biglaang paglantad ng mga ito. Sa loob niya, yayang gawin siya para hindi sila matakasan. Tuloy ang inuman hanggang sa bumagsak ang mga ito. Sumenya sa mga kasama pero bago makalapit, nakaramdam sina Dindo at Boyet. Patay mali siya si Bart. Napansin ang pagmamadali ng dalawa. Kumaripas sa dilim, sinundan kagad subalit bumalik ang mga kasama ni Bart. Panay ang iling. Pinakalat ko ang iba. Baka sakaling maabutan. Puiset. Hindi sila mahuli-huli ano. Nga pala, hindi na ako sang-ayon sa binabalak mo. Kung ipagpapatuloy mo ang pakikipag-inuman sa mga yan, hindi nalalayong mayanggaw ka. Kahit sabihin pa natin na meron kang mutya, hindi masisigurado na walang lusot. May kasamaan kami dati na sa kabila ng pagkakaroon ng medalyon nalayian pa rin. Hindi mo na kailangan makipagkaibigan sa mga yon. Kikilos na ang lahat para mahuli sila. Sandali lang, hayaan mo ako ipagpatuloy ito. Malay mo magtagumpay ako. Nakuha ko na ang loob nila. Kaunti na lang, magtiwala ka. May tiwala ako sa plano mo, pero sa posibilidad hindi. Ibabalik kita sa kuta. Ibabalik kita kay Mang Umar.
Hindi ka naman talaga dapat kasama rito eh. Pinagbigyan lang kita dahil sa hiling ni Mang Omar. Pero ako ang kinakabahan sa ginagawa mo. Baka pagkatapos ito, mabalitaan ko na lang na may nakatanim na sumpa dyan sa katawan mo. Hindi naman sa takot ako sa pananagutan. Ayoko lang na may buhay na may buwis para mahuli ang mga yun. May ibang paraan. Yun ang gawin natin. Ay naman, hayaan mo na ako. Magagawa ko to sa lalong madaling panahon. Pangako, mag-iingat ako. Nakuha ko na ang loob nila. Hindi ako pwedeng umatras. Napabuntong hininga si Ray. Hindi inasahan ang katigasan ng ulo ni Bart. Sa pangungumbinse ng binata, napilitang pumayag. Sa puntong ito, sinigurado ni Bart ang kakalabasan. Siya na mismo ang lumapit. Nag-aya ng inuman. Dahil parehong hayok sa inumin, walang tigil sa pagtungga. Hindi na inalampa kung saan galing ang ininom. Naging maayos ang takbo ng kaganapan. Inaantay na lang kung kailan e-epekto ang tama ng alak. Makalipas ang sandali, saktong naubos ang iilang bote. Sabay bumagsak ang mga ito. Nang masiguradong nawalan ng malay, ang nagpanggap na manginginom sa kabilang mesa, ang nagpanggap na tendero ay balik sa tungkulin. Mga kasama ni Bart, dali-daling tinali ang mga ito at kinarga sa balsa na hila-hila ng kalabaw. Tahimik ang paligid. Walang umimik habang binabaybay ang daan pauwi. Nauna sila. Mabilis ang mga hakbang. Samantalang nasa ulihan ang balsa. May nakabantay at wala pa ring malay ang mga bihag kaya kampante. Nang matanaw ang bukana ng sityo, ginhawa ang naramdaman lalo na si Ray na siyang nanguna sa misyon. Sumalubong si Mang Omar kasama ang tumatayong lider ng samahan, si Mang Goliath. Masayang ibinalita ni Ray ang naging takbo ng pangyayari. Dumako ang tingin ng lahat sa balsa, pero hinahanap ni Bart ang iilan sa mga kasama. Kulang sila sa puntong iyon. Napagtanto ang kaganapan ng makitang hindi nakarga ang katawan nila Dindo at Boyet. Nagmamadali sa pagkalat ang lahat, kaso hindi matagpuan. Ang naabutan na lang bakas ng dugo ng nawawalang kasamahan. Maya-maya pa nagkagulo ng may sumugod. Hindi makita sa sobrang bilis ng kilos. Gayunpaman natigil matapos mag-usal ng orasyon. Natukoy ni Mang Goliath ang kalaban. Aswang na asnig. Nilalang nakahawig ng aso, pero mas matangkad, mapayat. May amoy na nabubulok na karne. Ito rin ang paglalarawan ng mga kasamang inatake, pero imposibleng mahawakan dahil palapit ka pa lang. Magpapalit anyo bilang usok at mawawala. Isinailalim sa mabusing pagsusuri ang mga inatake kahit hindi naman nagtamo ng sugat. Gusto lang makasigurado ni Mang Goliath. Habang abala sa pagsusuri, nag-usap ang matatanda sa labas. Ilang taon ko nang hinahanap ang angkan ng pumatay kay Mang Oryo. Kaso lang sobrang ilap ng mga animal. Hindi ba huli-huli na para bang alam nilang nakamasid kami kaya masyadong alerto sa pagtakas? May nakapagsabi na nasa kabilang sityo ang dalawa sa mga ito. Yun ang misyon ay binigay kay Ray. Nahuli na sana, kaso nakawala pa. Paano mauhuli kung lahing astig ang kalaban? Wala pa akong narinig na may nakalapit sa nilalang na ito. Ano ang plano mo ngayon? Ganun pa rin naman. Tuloy ang paghahanap hanggang sa mahuli. Wala kong pakialam kung ilang ulit kaming magabulan. Sisiguraduhin ko mapaparusahan ko sila sa ginawa nila kay Mang Oryo bago ako mamatay. Nakalaan na rin ang buhay ng nasasakupan alang-alang sa kamatayan ni Mang Oryo. Siya ang ama at pinuno ng samahan, kaya pagbabayarin ng sino mang pumaslang sa kanya.
Alam mong matagal na akong hindi sumasali sa operasyon. Kung kinakailangan mo ang tulong ko, handa akong bumalik. Wag na. Magpahinga ka na lamang, alagaan mo ang puso mo. Mahirap na. Baka atakin ka bigla. Nandito naman ang mag-aaral mo. Siya ang nanguna para mahuli ang kalaban. Hindi ba naikwento sa'yo? Omar, mahusay ang binata. Yun na nga ang sa tingin ko eh. Dinaig tayo sa bilis ng pagkatuto ng binatang yan. Biruin mo, ilang panahon palang kabisado na ang lahat. Nga pala, hiramin ko sandali si Bart, may lalakarin ako. Alam mo naman na hindi ako pwedeng umalis ng mag-isa. Walang problema. Ano man ang magiging lakad mo, hangad ko ang kaligtasan nyo. Mag-iingat kayo. Sumama si Bart sa pag-uwi ni Mang Omar. Sa kabilang banda, nangihinayang sa pagkakataon. Gusto sanang humindi dahil nais tumulong sa pagkahuli kay Dindo at Boyet. Nang maramdaman ng matanda ang lihim na himutok, nilinaw rito kung ano ang magiging lakad. Nakita mo ang tindahan na yan. Diyan madalas magpang-abot ang mga aswang. May lahay ang tendero eh, kaya napagkasunduan na tindahan ng tambayan. Nakilala mo mukha ng mga kalaban. Tignan mo kung darating mamaya. Pinagbasdan ni Bart ang tindahan. Karamihan sa naroon ay may lahing aswang. Maya-maya pa dumating sina Dindo at Boyet. Medyo malapit sa kinaroroonan kaya narinig ang usapan. Ayaw mo kasing makinig, hayop ka. Sinabi ko sa'yo, may kakaiba sa binatang yon. Tignan mo, kamunti ka na tayo. Mabuti na lang nagkamalay ako. Dahil kung hindi, malamang matutuluyan tayo. Kahit kailan ka talaga. Akala ko kasi masyadong inosente ang batang yun. Sino mag-aakala na may kasabot pala? Pero wag kang mag-alala. Hindi magtatagal. Magiging kauri natin yun. Sigurado ko nakapasok na sa katawan ni Bart ang sumpa. Kaya nga naglakas loob akong magpakilala ng maaga. Kasi nasahan ko na magiging kalahi natin. Hindi na bahala si Bart. Sa katunayan natunugan niya ang kilos ni Boyet una pa lang. Hindi naman siya nakikitagay sa baso na ginagamit nito. Nagkukunwari lang. Protektado din ng mutya, kung kaya't walang nakalusot na sumpa. Nang iilan na lang ang manginginom sa tindahan, tumayo si Bart para umpisa ng plano, kaso pumigil si Mang Omar. Huwag padalos-dalos, iho. Babagsak ang mga yan, pero hindi kailanman malalasing ang aswang. Nagpapahinga lang sila. Kapag susugod ka, hindi sigurado kung mananalo. Marami sila, 2 lang tayo. Mabuti pang mag-antay ng kaunting oras. Sinunod ang sinabi ng matanda. Maya-maya pa isa-isang nag-alisan ang mga ito. Hanggang sina Dindo, Boyet at tendero na lamang ang naiwan. Nagtataka si Bart dahil 10 oras na ng gabi pero walang balak magsara ng tindahan. Nang mapansin ang pagritual ni Mang Omar, sinabayan ito ng orasyon. Pinagtibay ang bakod ng proteksyon at kargang bisa ng mutya. Pagkatapos ito, kanya-kanyang hugot ng sandata sabay sugod. Tendero ang sumalubong. Magandang gabi sa inyo. Pagpasensya nyo na pero ubos na ang inumin. Alak man o tuba. Pwede kayong bumalik bukas kung nais nyo. Wika nito. Nagulat si Bart nang makilala ni Mang Omar. Hindi kami naparito para uminom, Julian. Alam mong hindi ako umiinom. Total ikaw ang gising. Ikaw na lang din ang tatanungin ko. Yung kaninang manginginom, kaano-ano mo ang 2 yon? Nagmula sila sa ibang lahi. Hindi ka uri ng 2 ito. Kung gusto mo silang talunin, malaya ka. Hindi ako mangingialam. Wika ni Julian. Nagmamadali itong tumalikod. Nagsara ng tindahan. Nangahawakan na sana ni Mang Omar si Dindo. Bigla itong nagkamalay.
otomatikong nagpalit ng anyo sabay sugod. Gayon din si Boyet. Sa puntong ito, 2 malalaking aso ang kaharap. Mahaba ang mga kuko, naglalabasan ang mga ngipin, matitingkad ang mga tenga, nanlilisik ang mga mata. Nakatayo ang buntot, umaangil, iniihipan ng dasal ni Mang Umar, napakuyom ng kamao ang matanda. Ganyan ang amoy ng mga lapastangang pumatay kay Mang Oryo. Hinding-hindi ko makakalimutan ang bakas na iniwan nyo sa katawan ng aking pinuno. Walang ya kayo. Anong kasalanan ni Mang Oryo? Walang sagot, kundi puro angil. Hindi nagtagal sabay sumugod ang mga ito. Pisikal at talas ng paningin ang naging laban. Malakas ang mga asnig. Kahit buong puwersa pa ang itapat, titilapon pa rin. Kinakailangan talasan ang paningin dahil biglang nawawala. Bigla-bigla ding lilitaw. Sasabayan pa ang pagkilos. Manong, hindi malalapitan. Anong gagawin natin? Yan din ang iniisip ko. Sabayan mo lang. Makakahanap din tayo ng butas. Nagpatuloy ang pagtutuos. Tumakbo sa gilid si Bart para makahinga mula sa ilang ulit na pagtilapon. Nasira ang iilang bahagi ng tindahan. Nasa tabi lang si Julian, pero hindi ito nangialam. Panay panunood, walang emosyon. Kahit ang patalim tatagos lang sa katawan ng asnig. Kung lalapit naman, mag-aan yung usok. Sasakupin ng hininga hanggang sa kapusan. Nang sumugod, malalaman na lang na nasa likuran na. Kakalmot, mangangagat, o hindi kaya sisikaping maduroan ang bibig upang makapangyanggaw. Nagbigay babala si Mang Umar sa laway ng mga ito. Hindi nagtagal parehong hiningal. Napagtantong hindi umubra ang pamamaraan. Nang masipat si Julian, humingi ng lambanog si Mang Umar. Dali-dali namang nagbigay ang lalaki. Inihipan ito ng dasal. Habang nasa kalagitnaan ng ritual, bantay sarado ni Bart ang atake ng mga kalaban. Pagkatapos nito, isinaboy sa ere ang inumin. Sa pamamagitan nito, huling-huli ang mga asnig. Nagsigawan ng lumapat sa balat ang lambanog. Ang bisa ng orasyon na nuot sa bawat laman. Habang nagwawala, sinabayan ng ritual ni Mang Umar. Kapwa asnig na ngayon ang naglalaban. Sinamantala ni Bart ang pagkakataon. Sumugod at pinagtataga. Sa kabutiang palad gumana ang naisip na paraan. Bumagsak ang mga asnig. Matindi ang usok ng katawan na animoy binuhusan ng asido. Mahusay na kombinasyon ng alak at orasyon. Lalo na sanay sa alak ang mga ito. Kaya nang isaboy tinanggap kagad ng katawan. Akala ko ba hindi ka mangingialam? May alam ka ba tungkol sa angkan ng mga asnig? Kung angkan nila Boyet at Dindo ang pag-uusapan, sila ang huling asnig sa lugar na ito. Pinaslang ng dayong manunugis ang karamihan, matagal na panahon na ang lumipas. Hindi na damay ang dalawa dahil tinakwil ang mga ito. Paano ko naman masisigurado na nagsasabi ka ng katotohanan? Patayin mo ko kung gusto mo. Walang problema. Tumango si Mang Umar. Alam ng matanda kung kailan nagsisinungaling ang tendero. Tumulong na rin ito sa pagligpit ng mga bangkay. Dinala ang pugot na ulo sa balwarte ng samahan. Tuwang-tuwa ang lahat ng malamang nabigyan ng hustisya ang kamatayan ng dating pinuno. Si Mang Goliath, unang nagpaabot ng pasasalamat kay Mang Umar, pero pinasa ito kay Bart. Si Bart ang pumaslang sa kalaban. Siya mismo ang tumapos sa mga ito, kaya sa kanya tayo magpapasalamat. Manong, hindi naman ako ang pumatay eh. Ikaw ang nagritual, tinaga ako lang sila. Sa pagtaga mo sila namatay, kaya ikaw ang pumaslag. Hindi nakapalag si Bart sa tinura ng matanda.
Kagad binitay ang pugot na ulo ni Dindo at Boyet bilang tanda na nagtagumpay sa misyon. Nagsagawa ng panandaliang pag-alala sa kamatayan ng dating pinuno. Pagkatapos, maiksing salo-salo ang sumunod. Sentro ng pagdiriwang si Bart, samot-saring papuri ang natanggap mula sa kasamahan. Dito naramdaman ng binata ang pagiging tanggap. Hindi dahil may nagawa, kundi siya bilang siya. Hindi binanggit na isa siyang antingero o nagmumutya. Lahat ng papuri ay patungkol sa mismong pagkatao, ang pagiging matapang at abilidad. Hindi maiwasang mapukaw ang damdamin habang pinagmamasdan ang nakapaligid. Lalong naluha nang maalala ang ama na kailanman hindi humanga sa kanya. Napatitig sa mutya, lihim na nagpasalamat dito. Ganito pala ang kahulugan ng buhay. Natagpuan ko na kung saan ako may halaga. May napatunayan na ako. May napatunayan ka dahil yon ang nakalaan para sa'yo. Gusto mo bang umuwi at sabihin sa tatay mo na natagpuan mo na ang halaga ng iyong buhay? Pwede na po ba akong umuwi? Oo naman. Pinag-aral lang kita para dito. Ngayon na may napatunayan ka na, anumang oras ikukuha kita ng bangka para makatawid patungong Tawi-Tawi. Hindi nakasagot sa salita. Niyakap ng maigpit ang matanda. Formal na nagpaalam si Bart hindi lang kay Mang Omar, pati na rin sa naging kasama nito, lalo na kay Ray at Mang Goliath. Hinatid pa siya sa baybayin. Hinatid ng tanaw hanggang sa hindi na ito makita. Hindi makapag-intay si Bart na sabihin sa ama ang nangyari sa lakad. Pagdating ng tahanan, ginulat sa naabutang tagpo. Nakipagtawanan ang ama kasama ang matanda na masyadong pamilyar sa kanya. Humarap si Tatay Paking, naguguluhan sa magaan na pakikitungo. Ilang taon ka ring nawala, pero sulit naman dahil natutunan mong pahalagahan ng buhay na meron ka. Kilala mo ang matandang to, hindi ba? 2 araw lang ang biyahe sa laot kaya imposibleng nakalimutan mo ko kagad, Bart. Nagulat ka ba nandito ko? Dito nagpaliwanag si Tatay Paking. Kinausap ang kaibigang si Mang Omar. Ito ang nagbungkahi na pag-aralin ang binata ng lihim na karunungan. Hinayaan muna itong magpalaboy-laboy kasama si Jim at Mang Roel para kahit papano matuto ng simpleng disiplina. Planado ang pagsama mula sa pagtungo ng basilan. Hindi na nagtaka si Bart kung bakit gano'n na lamang ang pagpayag ni Mang Roel nang maiwan siya doon. Subalit sa kabila ng lahat, hindi kasama sa plano ang pagkakaroon ng mutya. Pagkakataon na ang gumawa ng paraan para maisingit ito. Natawa na lamang sa takbo ng kaganapan. Labis ang pagpapasalamat dahil sa pagpaplano ng ama at mga kaibigan. Nakita niya ang gamit. Nakita niya ang rason kung bakit kailangan niyang mabuhay ng matiwasay. Ingatan ang sarili. Gawing kapaki-pakinabang ang sarili hindi lamang para sa iyo, kundi bilang instrumento sa pagtulong sa ibang tao. Kumusta mga kabayan? Magbabasa tayo ng patotoo patungkol sa marakuyo bracelets natin. Ayan na yung mga bagong version natin, yung white sa lava, pero nandito pa rin yung OG version na glossy black and brown mga kabayan. Dako tayo sa ating first patotoo. Baka 5 lang yung basahin ko kabayan, sobrang dami na kasi nito. Sabi ng kabayan natin, dumating na po yung marakuyo bracelet ko po. Grabe po yung kabog ng dibdib ko habang ino-open ko, tas nang nahawakan ko na sobrang saya ko po. Tapos suot ko po siya nang matulog ako, ang sarap ng tulog ko. Umaga ako nagising. Totoo po ang lahat ng sinabi nyo. Pakita natin yung comment. Andyan yan kabayan. Sabi ni kabayang Miss Carter. Basa pa tayo ng isa kabayan. Okay, etong next comment natin kabayan ay mula kay Yvonne Octoso.
Ang sabi niya, grabe ang product na Marahuyo. Unang suot ko pa lang, 2 araw pa lang, ramdam ko na kaagad yung energy. Parang nililinis niya yung dark thoughts ko, naging positive ako, kalmado at mas malinaw na ang pag-iisip. Dati, di ako naniniwala pero ngayong nasuot ko na, totoo pala, nagbibigay talaga ng proteksyon. Salamat seller, fast transaction pa. Next comment, basa pa tayo mga kabayan, sabi ni Big Boss. Thank you sir, bilis dumating ang ganda ng Marahuyo White. Quality napakaganda at napakagaling ng gamit na ito. Complete and no damage. Thank you sir JD, God bless always. Salamat din Big Boss. God bless also. Ilan lang yan sa mga patotoo patungkol sa Marahuyo bracelet mga kabayan. Pwede nyong i-check, i-visit nyo yung Lika Merchandise. Makikita nyo yung sobrang daming reviews. Kalimitan kasi sa mga reviews na nababasa ko mga kabayan, una nawawala yung pangangate nila kapag suot ang Marahuyo bracelet. Sa gabi nakakatulog sila ng payapa, nawawala na yung mga panggagambala. Yung pananakit ng tiyan, yung pananakit ng ulo, magmula nang nasuot nila yung Marahuyo bracelet, nawala lahat yon mga kabayan ko. Ang Marahuyo bracelet kasi itong suot-suot ko ay depensa espiritual. Kontrakulam, barang, tigalpo, palipad hangin, usog, o kahit anong masamang uri ng sumpa. Nandito rin yung tinatawag nating rebuelta mga kabayan ko. Kung ano man yung sumpa na ibinigay sa inyo, ibinabalik dun sa taong nagbigay. Kung interesado ka, pili ka ng version na gusto mo mga kabayan, pare-pareho yan ng bisa. Visit nyo lang ang shop ng Lika Merchandise. Mag-ingat sa mga scammers.